Kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta sinalungat niya yung sinabi na, meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, eh. Oo. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Meron akong mga, katulad nung kinausap ko si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na, yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, yun ang sinabi sa akin ng, ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng 1 minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ako yung klase ng tao na mag-grandstanding sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa. Aagawin ko sa kanya. Hindi ko ayokong mang sapaw dito. Kapag meron ng tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw. Hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang taong ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Ito pa isa. Sana naman hindi fair na naman ako. Para lang maging fair, masagot nyo rin. Kasi ang sinasabi ng mga sa social media, lumalabas na, ay hindi, napag-utusan lang yan. Napag-utusan na si Senator Robin para mag-check. Kasi daw po close si Pastor Kibuloy kay dating Pangulong Duterte. Paki-clarify. Magandang tanong yun. Kasi ang posisyon ng aming chairman sa PDP laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya,
Yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Ano naman. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Sir, sa ngayon, ilan na po yung pumipirma doon sa written objection? 5 po. Opo. Opo. Pwede niyo pong sabihin kung sino-sino na yun? Opo, si... Sir, mahirap bang mag-convince ng mga kasama sa committee para pumipirma? Yung salita kasing convince, parang ano yun eh. Hindi ko pang naman ginawa yun. Kasi nirespeto ko naman lahat ang posisyon ng bawat senador. Siguro mas magandang magpaliwanag. Yun, nagpapaliwanag. Ipapaliwanag ko kung bakit ko sinalungat, yung ganun. Hindi naman mahirap magpaliwanag. Siyempre, magpapaliwanag din sila. Binibigyan natin sila ng pagkakataong magpaliwanag. Katulad ni Senador Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganun din si Senator Raffy Tulfo. Yung demokrasya to eh. Hindi natin kailangan personalin yung mga bagay na mga ganito. Kaya ako hindi ako titigil na makumbinsi yung iba pa. Halimbawa, si Ma'am Pia. Ma'am Pia ang di pa nakapirma, si Senator Mark Villar. Yan. Magpapaliwanag tayo sa kanila. Pero kung kumpiyansa po kayo kung sakaling hindi pa natatanong. Kumpiyansa kayo, sir, na bago mag 7 days, kasi kasama po yata yung Saturday, Sunday, Opo, 7 So, days. by early next week, kaya yung 8, kumpiyansa kayo. Inshallah. Inshallah. Inshallah, ma'am.